Hindi lahat ng tao dapat mong tinutulungan. May mga taong pinadala para ubusin ka. Hindi aksidente yan, assignment yan. At eto ang brutal na katotohanan na maraming Kristiyano, Dedma. Minsan ang pagtulong sa maling tao ay pagsuway kay Lord. Oo, sabi ng Biblia, tulungan niyo ang isa't isa sa mga pasanin. Pero ilang talata lang ang pagitan. Bawat isa dapat pasanin ang sarili niyang dalahin. So alin ba talaga? Tutulong ka ba o aatras ka? Tanong ko sa'yo, sino sa buhay mo ang paulit-ulit mong sinasagip? Kahit ilang beses nang sinasabi ni Lord na huwag. Alam mo kung anong tawag dyan? Discernment. Kasi may mga tao hindi nila gusto ng kagalingan, gusto lang nila ng ginhawa. Hindi nila gusto ng growth, gusto lang nila ng sagip. At kung ginagamit ni Lord ang consequences para gisingin sila, pero lagi kang sumasabat, hindi ka tumutulong. Pakialamero ka. Sabi sa Hebrews, dinidisiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. Pero ikaw pa mismo ang pumipigil sa disiplinang ginagawa ni Lord para sa kanila. Tapos magtataka ka bakit ka pagod? Bakit wala ka ng peace? Bakit ka nabibwiset sa kanila? Pakinggan mo to. Ito ang warning ng Diyos. May 5 klase ng tao na dapat mo nang tigilan ng pagtulong. Kasi habang sinasagip mo sila, sira naman ang ginagawa ni Lord sa buhay mo. Simulan na natin ang una. 1. Ang makulit na hanggal. Hindi lahat ng tao kailangan ng isa pang sagip. Minsan ang kailangan nila sumalpok sa pader. Pinagdasal mo na, pinayuhan mo na, ilang beses mo nang hinila palabas sa parehong bulok na sitwasyon. Pero ayun pa rin, bumabalik ulit. Alam mo anong tawag ng Biblia dyan? Hanggal! Sabi sa Proverbs, tulad ng aso na bumabalik sa suka, ganyan ang hangal na inuulit ang kamalian. Hindi yan poetic, grabe ang imagery. Gusto ni Lord maramdaman mo kung gaano kaseryoso to. Ang makulit na hangal hindi lang wasak, matigas ang ulo. Ipinagtatanggol pa nila yung bagay na unti-unting pumapatay sa kanila. Hindi nila gusto ng freedom. Gusto nila ng bailout. Gusto nila ng rescue pero walang responsibilidad. At kung patuloy mong tinutulungan, hindi mo sila nililigtas. Sinasanay mo sila. Bawat pagkakataon na pinoprotektahan mo sila sa consequences, inaharangan mo yung lesson na si Lord mismo ang nagtuturo. Hindi yan pagmamahal. Pang-iistorbo yan. Maging totoo tayo. Yung kaibigan na paulit-ulit bumabalik sa toxic relationship. Yung kamag-anak na ubos lagi sa bisyo tapos lagi ring lumalapit sa'yo para magpatulong. Yung tulong mo, naging una na nila. Yung awa mo, naging pahintulot. At ikaw, wasak. Kasi binubuhos mo ang sarili mo sa sisidlang ayaw namang magpagaling. Pakinggan mo to. Gumagamit si Lord ng bagyo para basagin ang cycle. Ang sakit para magbunga ng pagsisisi. Pero kung lagi mong pinapahina ang tama ng hampas, hindi nila mararamdaman at hindi rin sila magbabago. Sabi ni Jesus, kung ayaw ka nilang tanggapin, ipagpag mo ang alikabok at lumayo ka. Pati ama ng alibughang anak, hinayaan na lang siyang umalis. Walang habol, walang rescue. Nagantay lang. At bumalik lang ang anak nang gutom na siya sa gitna ng taggutom. Tandaan mo, hindi ikaw ang tagapagligtas. Hindi ikaw ang Espiritu Santo. Sisidlan ka lang at may hangganan ng sisidlan. Bitawan mo sila. Ipagdasal mo sila, pero tigilan mong pigilan ang breaking point nila. Kasi habang buhat mo sila, lalo ka lang humahadlang sa gustong gawin ni Lord sa buhay mo. 2. Ang malupit na manipulador. Hindi lahat ng umiiyak dapat mong kaawaan. May luha na taktika lang. Eksperto ang mga manipulator. Alam nila tamang salita. Marunong ngumiti, mag-flatter, mang-uto, mang-guilt trip. Pero tandaan mo, hindi nila gusto ng tulong. Kontrol ang habol nila. Sabi sa Proverbs, puso na nag-iisip ng masamang plano, isa sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. At itong mga tao na to, hindi sila aatake ng harapan. Sa anino sila gumagalaw. Yung katrabaho na kunwari clueless pero ikaw pala ang sinisilipan sa boss. Yung kamag-anak na laging may guilt trip para hindi ka makatanggi. Yung kasama sa church na todo dasal sa harap pero sa likod naghahasik ng gulo. Hindi nila hinahanap ang kagalingan. Inaapakan nila ang accountability.
Sasabihin pa nila, kung mahal mo ako, tutulungan mo ako. Pero ang ibig nilang sabihin, hayaan mo akong magpatuloy sa mali gamit resources mo. Sabi ni Paul, ang masasamang tao at manlilinlang ay lalo pang lalala, mandaraya at nadadaya. Kahit si Judas hinalikan si Jesus, mukhang loyal, kasama sa hapag, pero puno ng pagtataksil ang puso. At eto ang masakit, madaling maging pamilyar ang manipulator. Kaya delikado. Kung wala kang discernment, magiging uto-uto ka sa kanila. Pero tandaan mo, hindi ka tinawag ni Lord para tiisin ang kasamaan. Tinawag ka niya para ilantad ito. Sabi sa Ephesians 5, huwag makisangkot sa mga gawa ng dilim, ilantad mo sila. Hindi compassion ang pananahimik. Compromise yon. Maglagay ka ng boundary. Ilantad ang kasinungalingan. Lumayo kung kailangan. Kasi habang pinapayagan mong manatili ang manipulator sa space mo, hindi lang energy mo ang nauubos. Pati destiny mo na de-delay. Sandali lang, kung may biglang sumagi sa isip mo habang naririnig mo to, hindi aksidente yon. Si Lord na mismo ang nagha-highlight. 3. Ang walang utang na loob na sip-sip. May mga tao hindi partnership ang hanap, access lang. Access sa oras mo, lakas mo, pera mo. Pero tandaan mo, hindi sila interesado sa growth. Sip-sip lang sila. Sabi sa Proverbs 30, may 2 anak ang linta. Bigay, bigay. Ganyan ang takers. Kukuha at kukuha. Walang pasasalamat, walang pagbabago, walang hangganan. Manghihiram pero hindi nagbabayad. Iyak pero hindi natututo. Ubos pero walang balik. Yung generosity mo naging entitlement na nila. Yung sakripisyo mo naging expectation. At ikaw, ubos, para kang nagbubuhos ng tubig sa timba na butas. Sabi ni Jesus, huwag mong ibigay ang banal sa aso, huwag mong itapon ang perlas sa baboy. Bakit? Kasi hindi nila alam ang value nun. Tatapakan lang nila. Tapos ikaw pa ang babalikan. Oo, tinawag tayo ni Lord na maging mapagbigay, pero hindi niya tayo tinawag maging tanga. Kung ang pagbibigay mo ay nauuwi sa galit, panggagamit at pagkaubos ng espiritu mo, maling tao ang binibigyan mo. Tandaan mo, kahit sa disyerto si Lord nagbigay ng mana araw-araw, pero bawat isa dapat mag-ipon para sa sarili nila. Walang freeloaders. Hindi ikaw ang source. Hindi ikaw ang provider. Sisidlan ka lang at dapat mong alagaan ang sisidlan. Kung may taong lumalapit lang kapag may kailangan, hindi yon relasyon. Transaction lang yon. Protektahan mo ang peace mo. Maglagay ng boundary. Kasi si Lord hindi niya sinabi na buhatin mo ang hindi niya naman ipinapadala sa iyo. 4. Ang matigas na rebelde. May mga tao hindi sila nahihirapan. Matigas lang talaga ang ulo. Hindi nila kailangan ng handout. Kailangan nila ng wake-up call. Ito yung mga taong alam na nila ang totoo, pero sadyang binabalewala. Nakakarinig na sila ng wisdom, pero sinasadya nilang talikuran. At ang mas matindi, inaasa pa rin nila sa iyo ang sagip, linis at bayad. Hindi na yan pasanin. Rebellion yan. At gusto ka pa nilang sponsor. Sabi sa 2 Thessalonians, ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Hindi kaya, kundi ayaw. Hindi sila biktima. Rebelde sila. At ikaw naman, laging nagko-cover para sa kanila. Pero si Lord, hindi siya magbe-bless ng pinipilit mong takasan nila. Sabi sa Galatians 6, huwag mong lokohin ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang aanihin niya. Bawat beses na sumasalo ka, hinaharang mo mismo ang aning gusto ipatikim ni Lord sa kanila. Tandaan mo si Jonah, hindi tumigil ang bagyo hanggat hindi siya tinapon sa dagat. Nung bumagsak siya, doon lang humupa ang storm. Yung akala mong mercy mo, baka rebellion na pala. Minsan pinaka-obedient na salita na pwede mong sabihin ay, hindi. Hayaan mong madapa sila. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat kasi may kaya ang consequences na hindi kayang gawin ng comfort. 5. Ang nagpapalayo sa iyo kay Lord. Ito ang pinakadelikado kasi hindi lang energy ang inuubos nila. Inaalis ka nila kay Lord. At ang masakit, hindi sila dumarating na may sungay o pitchfork. Dumarating sila na may ngiti, may kilig, may deal, may vibe.
Pero dahan-dahan hinahatak ka nila palayo sa alignment. Biglang mas kaunti ka nang nagdadasal. Mas bihira ka nang mag-worship. Hindi mo na marinig si Lord gaya ng dati. At hindi malakas ang dating nila. Subtle, tahimik, paunti-unti. Yung Christian kuno na jowa pero tinutulak ka sa compromise. Yung tropa na tinatawag legalistic ang obedience mo. Yung influencer na ginagawang cool ang kasalanan. Hindi ka nila nilalabanan. Pinapamanhid ka nila. Tandaan mo si Samson, hindi siya natalo ng army. Natalo siya sa haplos ni Delilah. Hindi siya kinailangang suntukin. Kailangan lang bulungan. At nung nawala ang lakas niya, wala na rin ang espiritu ng Diyos at hindi niya man lang napansin. Sabi ni Paul, huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Anong kinalaman ng liwanag sa dilim? Hindi lang ito tungkol sa relasyon. Tungkol ito sa alignment. Sino ang kasama mong naglalakad? Sino ang may boses sa buhay mo? Sino ang pinapapasok mo sa puso mo? Kasi ang pinakamatalinong galaw ni Satanas, hindi front attack, slow drift. Isang compromise dito, isang distraction doon, hanggang wala ka ng apoy, hanggang maglaho ang clarity, hanggang manlamig ang kaluluwa mo. Gumising ka. Kung may taong humihila sa iyo palayo kay Lord, putulin mo na. Walang apology, walang guilt, walang delay. Sagrado ang calling mo. Mahalaga ang purpose mo. Huwag mong hayaan na sirain yan ng maling connection. Ngayon alam mo na, hindi lahat ng tao assignment mo. May mga taong pinadala talaga para ubusin ka. At sa tuwing sumasapat ka, lumalabas ka sa plano na ginagawa mismo ni Lord. Pansinin mo si Jesus. Hindi niya hinabol ang mga ayaw. Hindi siya nagpumilit sa mga sarado ang puso. Naglakad siya ng may discernment. At ganun ka rin dapat. Kasi bawat beses na nililigtas mo ang maling tao, unti-unti namang pinapatay ang apoy na nilagay ng Diyos sa loob mo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.